Grabe, ang ganda oh. Hi, good morning everyone. So, ito tayo. Nagbabalat tayo ng kamote. So, tuturo ko sa inyo kung paano ako gumagawa ng cassava cake. Ayan. Gamit ito mga kamote na nakuha natin dun sa farm. So, ito ay mga tanim natin. Unang balatan talaga natin itong kamote. So, ayan. Isa ito na gusto kong pagkain. Pero, isa rin ito sa napakatrabaho kung paano gawin. So, ayan. Tingnan natin. Abangan nito kung paano natin gagawin. Ito ay ating huhugasan naman. Hugasan na mabuti. So, medyo mahina yung tubig natin. Pero okay lang yan. Hugasan lang mabuti. Ayan. At dahil nga umaga pa lang, naisipan ko muna magkape bago tayo mag-gad. At ayan, habang nga tayo ay nagkakape. Dahil nga umaga. Sarap ng kape. Tara, kape. Simulan na. Hanggat garat. Lalang ito. Grabe naman yan. Goods ng ating grated. Yan. Tapos na tayo maggadgad. Talaga ng ang hirap maggadgad. So ito naman gagamitin natin. Salain natin ito or kung meron ngayong tela mas maganda. Mas mabilis. Ipigay lang natin, kukuhanin natin yung katas. So, ito yung dahilan kung bakit sinasahod ko yung katas niya. Yung iba kasi tinatapon na yung katas. So, ituturo ko sa inyo kung bakit kailangan na makuha yung katas. Ayan. Yung mga nakuha nating katas. So, hintayin natin ng ilang minuto para humiwala yung tubig dun sa cassava flour. So, yun yung isa sa sekreto na hindi nilalagay ng iba. Siguro dahil matagal. Or hihintayin mo na bumaba yung cassava flour. Pero yun yung isang sikreto kaya masarap ang ating cassava cake. Nyug. So, gatanan nyug. Kailangan nating gatanan nyug. Dami. Makatas yung gata natin. So, dito pala isinama ko yung sabaw ng nyug. Yun ang ginamit ko na panggata. Hindi ako gumamit ng tubig. So, may dagdag na rin tamis, diba? Kasi may tamis yung sabaw ng nyug. So, at dito nga ay kumuha ako ng isang baso. So, kukuha ako dito sa gata. Ayan, sa gata ng pang toppings natin. Gagawin nating toppings. Ayan. Okay na to. Pang toppings natin. So, may mga ihalo pa tayo dito. Konti lang kailangan natin dito. Naihiwalay na natin yung tubig dun sa kanyang cassava flour, dun sa kanyang flour. So, ito na yung sinasabi ko na itatapon natin. So, karaniwang kasing gumagawa ng cassava flour, ng cassava cake, ingano nila, tinatapon lahat nila yung tubig. So, hindi nila alam, meron pa palang kinukuha dito. Ayan. Yung kulay white na yan. So, ito yung cassava flour. Ito po yung isa sa sekreto kung bakit masarap ang cassava cake dahil hinaluan natin itong cassava flour ito. Ito siya yung itsura niya. As in, flour talaga siya. Parang harina. Ayan. Ihahalo natin ito kung gano'ng karami yung kamote. So, ayan, ang ratio natin ng mixture, 1:1. Kung meron kang 1 kilong kamote, kailangan meron kang isang latang isang latang condense. Ito, 1/2 tong asukal na to, kalahati lang ihalo ko. Or depende sa inyo kung gano'ng katamis ang gusto nyo. Ito na, cheese. So, kailangan natin ng cheese. Of course, itong isa butter. Ayan, nabili ako ng konting butter. Lalagyan ko ng butter. Itlog. So, ayan, dalawa yung ihalo ko. Ayan. Depende sa inyo kung gusto nyo haluan ng itlog. At syempre, ito. Mantikilya. Ayan. So, yan yung mga sikreto kung bakit masarap ang cassava cake. Itong grated cassava. Ang una kong nilagay. So, ayan. Grated cassava tayo. Inhalo ko na sa gata. And then ito, condensed milk. Kailangan natin ng condensed milk. Ayan. Condensed milk. So magtitira ako dito ng konti para sa toppings natin. So mas masarap kasi ang toppings pag mayroong ganito. Mas masarap po ang cassava cake pag malabnaw. Siyempre itlog. Ayan. Lalagyan na natin ng asukal. Nasa sa inyo kung gaano katamis ang
So sa 1 kilo kasi ang kadalasan na 1/4 na asukal lang nilalagay. Ayan. Sa 1 kilong kamote. Pero kung natatabangan kayo sa ganun, pwede nyo dagdagan. Ayan. Ako 1/4 lang. Ito dun sa toppings natin yung iba. Kukuha ko dito. So maglalagay pala tayong cheese. Ayan. Ito. Ito maglalagay tayo ng butter. So kailangan ma-mix talaga to dito. I-mix na lang natin ng maayos para kasama siya dito. Matutunaw naman to, mabilis matunaw ang butter. Ayan. And then i-mix nyo lang ng mabuti. Aluminum na lalagyanan yung nilagay natin para dito tayo mag-steam, di ba? Nakagawa tayo ng 2. May natira pa tayo dun na, pero wala na tayong nalagyan. So, sa susunod na natin lutuin yan. Ito muna yung unang salang. Ito 2. Ito na. Lalagay natin sa steamer. Let's go. Ito. So, ganito yung ginawa natin. Oh. May patungan. Ito na ang resulta. Yung pag tinusok mo, kailangan walang dumidikit. Ito, luto na rin to. So after ng steaming, lalagyan na natin ang cheese sa ibabaw. Yan. So, nilagay ko sa mixing bowl. Yung gata, condensed evap. Lalagyan natin ng asukal. So, kaya nagtira ako ng asukal para sa pang-toppings natin. So, depende na lang din ulit sa inyo to kung gaano katamis ang gusto nyo. Takot mo lang to dito. Ganun lang. Sarap nito. Yun. So yan, pag mainit na yung oven natin, yan, pwede na natin ilagay. Ayan na, atin nang silipin. Ready na ang ating unang naluto. Grabe, ganda oh. So ayan, kung nakaya kong gawin, kayang-kaya nyo rin, di ba? Okay, no? Oops! So ingat lang kasi mainit ang oven. Eto na. Tikman na yan. Unang tikim. Sige. Sakto yung tamis niya. Ngayon na lang ulit ako nakatikim ng cassava cake. Ngayon na lang ulit tayo nagluto. Sarap. So ayan, kung nag-enjoy ka sa video natin at marami kang natutunan, please subscribe to my channel. Purong Pinoy. So yan, sama-sama tayo sa Pusong Pinoy. Okay.